aksidente siya bro. Oh. Pero pag naisip mo ngayon, parang matatawa ka na lang. Kasi yung mga cubicle kasi doon walang ano pa that time, wala pang mga poset, wala pang bidet, mga ganun. Igib lang. Igib lang. So ako lumalabas ako dun sa ano ng wala akong short. Excited sigurado marami din tao dito excited sa sagot mo. 5 years from now, ano si Kalingap Jomar? Oo, nakikita ko na siya na may asawa at anak na ako. It's either may anak na ako or Oy. pwede na asawa pa lang naman. Dahil may anak na si JJ, ikaw JJ, tatanungin kita anong gusto mo mauna, lalaki o babae? Ako lalaki, ako pala. Kung lalaki, anong pangalan? Kaya nagmamalay, ano na. Pag dito, gender reveal. Oh! Ano siguro ako ngayon? Ano ba ako ngayon? 5 years from now? Wala. Siguro meron na ring ano, mayroon na ring munting nagtatakbo-takbo saan sa bahay. So, kailangan ko na lang din ng kasama din naman talaga. Oh, kakasama. Kapit-bahay. Kapit-bahay na pwede na. buhay. Lagi naman ako nagre-risk eh. Sa buong buhay ko lagi nagre-risk eh. Kailangan kasi meron kang ano, meron kang rason kung bakit ka masipag. Iba na kasi yung buhay kapag may pamilya, dalawa na kayo. Sa aking part kasi, kaya ako nagsisipag kasi unang-una kasi, ito talaga bro, kaya ako nagsisipag. Unang-una, Hindi palaging meron, hindi palaging malakas, hindi palaging... ako na rin yung tumayong ano kasi talaga, parang tatay. Ilan Tolingin po sa kaalaman ninyo at sa kaalaman mo din siguro at ikaw. I once tried po mag-business. Alam po yun ni Papa Joms? Iniisip ko lagi ang future. What if dumating ulit kami sa situation na ako nang mangyari yung tipong merong ospital pero hindi kami ready sa mga hospital bills. Kailangan na pera sa pag-ano. May Ito rin kasi masasabing successful yung business ko eh. risk with responsibility. Kasi hindi lang siya pwede na na gusto mo lang talagang mag-business kasi gusto mong kumita. Kasi una sa lahat, nakaka-drain siya. Para sa inyo po, ano yung parang naging ano nyo ngayon? Bigla ang realization sa nangyari ngayong araw na to. Naglulong talaga ako maghanap ng totoong kaibigan. Sa sobrang ganun ako, sa sobrang naglulong ako, yung mga na-encounter ko, mga panandalian lang. Pero Talaga din namin, ang kailangan ko din sumugal ng ibang ano pa, ibang options. Ang dami ko, ngayon lang may mga natutunan ako na mga bagong idea, knowledges dahil sa kanila sa mga sinabi nila. Sobrang hirap ng buhay. Mas lawakan pa natin yung pag-isip natin kasi di natin alam yung kanya-kanyang battle ng isang tao sa buhay. So, masabi ko na I failed. And last topic natin, and syempre sinabi ko sa simula kanina na gusto ko rin na ma-inspire kayo. Yan. So, sa ating pangatlong topic is sipag ang sipag. So, sa inyo po, syempre si JJ po and si Kalingap Jomar, meron silang mga businesses na ngayon. And kami naman, kami naman ni Carl parang wala naman. So, kaya itong topic na ito is more on sa kanila. Ang tatanong natin is, ano yung parang maipapayo nila sa mga, parang magsisimula pa lang sa business. Yan. Tapos, ano yung magandang diskarte. Tapos, paano yung sila i-motivate na magsipag sa buhay. And kami naman ni Carl, ang sasagutin naman namin ni Carl dahil wala kami negosyo. Paano kami, anong sipag ang gagawin namin kung tatanong ko sa kanya kung papasok ba siya sa negosyo or anong grind ang gagawin niya. So, unahin muna natin si JJ muna. kasi ako wala man din ako kasing business eh. Uy, meron. Yung Gluto Soup? Oh, business ka naman. Tawag dito lang ako
nag-risk ako. Yun yung pinakuna kong ginawa. Risk. Nagre-risk ako. Lagi naman ako nagre-risk eh. Sa buong buhay ko lagi nagre-risk eh. Kasi nga kasi kahit anong mangyari, may lesson na may lesson na binibigay sa akin. Doon ako nagiging matatag, nagiging mas malakas para sa susunod na mangyari ulit yun. Alam ko na yung magiging intervention na gagawin para hindi na mangyari yun. So, yan, habang tayo yung nabubuhay, maraming business na tayong naisip or pinapasok. And syempre kailangan natin ng extra income, passive income. Kasi syempre may pamilya. Iba na kasi yung buhay kapag may pamilya, dalawa na kayo. Tapos maraming bills, di katulad dati, nakaasa tayo sa magulang natin, di ba? Naisip lang natin, pambibili natin kung ano pabili natin pagkain. Oh, yan, pagkain lang. Minsan luho pa nga eh. Mga lang natin, mga gusto lang natin, mga wants lang natin. Yung mga needs natin, yun na natin na O yun sa business, yun hindi siya palaging meron. Hindi siya palaging malakas, yun yung Hindi naman yung sa akin, hindi naman yung pinapayo sa akin ni Ninong Jun, ni Chairman. Kasi siya naman yung yung parang advisor yan, mentor yan. Siya, hindi palaging meron, hindi palaging malakas, hindi palaging, tawag ito, yung nakasustain yung mga bumibili. Kaya mahirap po, mga kalingap. Kaya patatagal lang talaga. Kung meron, pasalamat yan. Tapos syempre kay Lord palagi at siya naman nagbibigay ng mga ganyan na na gano sa atin kung ba tayo lumalago din. And syempre yun nga po, hindi palaging meron. Pero kapag nagkakameron naman tayo, yun, dun tayo mag-isip na natin i-save or mas isipin pa natin kung saan mas pwedeng ilaan, another business, small business na pwedeng palaguin. Ganun, parang mas sa akin yung pagiging entrepreneurs. Yung mga entrepreneurs ka, yung ganun. Yan po sa akin ang nakitulong. Actually, hindi man po ako successful, talagang Pero ongoing pa din. Andun ka na. Nasa kalagate na, parang ongoing pa din po. Ang pinaka po talaga dito, si Papa Jones. Yan. Kasi dami nagmamahal sa kanya eh. Nagmamahal, maraming business, chili oil, ganyan. Laing. So yun, parang kay JJ po pala, risk yung ginawa niya. Ito naman, tanong natin si Kalingap Jomar. Pwede mo i-share, Papa Joms, kung paano ka nagsimula, tapos kung paano kang hanggang ngayon, parang nagbago. Okay. Boss, sige. Sige. Kasi yung topic natin ngayon, Coach, is sabi mo is sipag. So, sipag. Okay, sa sipag naman, sabi nyo kasi marami akong business, ganun. Siguro kaya ako siguro nagsisipag, kailangan, paano ba? Wait lang, ang hirap ipaliwanag. I mean, sa pagsisipag kasi, paano ba? Kailangan kasi meron kang rason kung bakit ka masipag. Oo. Kumbaga, yung sipag kasi natin, depende rin kung ano pang goal natin sa buhay. Oo, let's say, yung goal ni Carl, siguro, kung si Carl siguro, depende, let's say, siguro sa ngayon, wala pa man siya masyadong responsibility. Kaya, yung sipag niya is, okay, masipag man si Carl, pero hindi siya siguro, kasi sipag ng ibang tao, o siguro sa akin. Sa aking part kasi, kaya ako nagsisipag, kasi, unang-una kasi, ito talaga bro, kaya ako nagsisipag, unang-una, wala na si Papa. Si Papa kasi yung pinakang namin before. Kumbaga siyang kumakayod sa amin kay Papa. So since nawala na si Papa, ako na rin yung tumayong kasi talaga. Parang tatay. Ilan kami? Provider ako pero ilan kami? 8 kami. Ako ang pinaka matandang lalaki sa amin. So, andun yung sense of responsibility. So parang, at saka before kasi mawala si Papa, sinabi ko naman sa kanya na, alam mo yung tipong binulong ko naman. Although hindi na kasi stroke na yata that time si Papa or na. Alam mo yung pa-stroke, pa-comatose na, parang gano'n. Sabi ko naman, parang okay na kung halimbawa alis siya. Parang sabi ko ako nang bahala.
kila mama, sa mga kapatid ko. Parang sinabi ko siya as assure sa kanya na hindi ko papabayaan ang family ko. So yun, kaya siguro ako nagsisipag kasi parang iniisip ko lagi ang future. What if dumating ulit kami sa situation na merong ma-hospital, kanino kami hihingi, kanino kami uutang na naman. Ayoko nang mangyari yung tipong merong hospital pero hindi kami ready sa mga hospital bills, sa mga gamot. So, yun yung yun talaga guys kung bakit ako nagsisipag. Kaya, meron sa akin nagsabi na, parang, sabi nila, Kalingap Jomar ka na, successful ka sa pag-YouTube, pero bakit ka nag-live selling ng bagoong? Bakit nag-live selling ng chili garlic oil? Bakit ka nag-live selling ng sabon? Ako kasi, YouTube, okay, blessed ako ngayon kasi may YouTube. Sa akin kasi, YouTube ang medyo sa malikay ang income ko, pero hindi naman kasi siya habang buhay din eh. Oo. So, kailangan ko rin na meron ding ibang source of income. So, yun lang naman. Sa ngayon, grateful naman ako kasi sa ngayon, isa na lang kasi yung nag-school sa amin sa aming walo. Opo. Si Bitoy naman is pinoprovide ko sa kanya yung pagre-review sa Legazpi. Alvin po yun. Oo. Mag-review. Review yung bayad doon, yung din naman, yung nirentan apartment, yung pagkain. So, yun. Tsaka syempre naman, kila mama, yung kumbaga, nagbibigay din naman ako ng doon. Yung nila, Needs. yung mga kailangan nila sa bahay din. Kahit sabihin natin malayo. Naka-concentrate rin kasi na ang dami, masarap yung mga kinakain ko dito, komportable ako dito, tapos doon hindi. So, yun. So, yun lang naman. At the same time, hindi ko rin kasi masasabing successful yung business ko eh. Oo. Hindi masasabi. Hindi rin talaga masasabi. Risk taker kasi ang business eh. Oo. Pero, yun na lang. Kumbaga, sa yung sipag kasi, kasama dyan yung with time management kasi. So, kailangan mo rin talagang yung oras mo. So, yun lang naman. Yun lang naman ang pinakang ko. Mahirap talaga yun. Ba? Mahirap talaga? Labdab ko rin, di ba? Doon nagpaparal din ako. Di ba? Mahirap pag may pinapaaral. Kaya, mahirap din. Pero din naman bro, kung halimbawa nakatapos sila tapos, Oo. parang fulfilling din Oo, naman. maganda sa pakiramdam. Yun yung yata, yung parang yun yung panukli, yung feeling na na masarap. Feeling. So yun po kay Kalingap Jomar po is more on sa kanyang sipag dahil sa purpose and responsibility niya. Yun. So dahil tapos na tayo dun sa may mga businesses ngayon naman, ito na po, matatapos na rin, malapit na po matapos. Maghintay, kunti na lang po. So ngayon naman po, kami naman po ni Carl na parang papunta pa lang doon sa part nila. Ano shim? Dahil sila mas, din po sila, mas ahead din sila sa amin, mas panganay. Actually, si Carl po talaga dito yung pinakabata sa amin, di lang halata. Ay, panganay ba? Hindi, yung pinakabata po sa amin. 24 po. 24, ako 25. O 26. Ilan ka? 28. 27. Pa-27 O 27. Si Papa Joms, huwag natin sabihin na. 27 pa lang. 27. Isang agad. Hindi naman nagkakalayo. Magkaedad lang po sila, magkaedad. So yun, balik na tayo sa topic po. Yun nga, ako naman po, siguro para sa akin, ngayon, dahil sa nasabi nila, parang gusto kong gamitin din yung risk. Risk with responsibility. Kasi ngayon po kasi, akala din ng iba, pa-chill-chill lang ako sa buhay. Pero talaga medyo chill ako kasi nga, di wala pa akong pamilya. Pero dito lang, malaki din ang ang mga nagagastos sa isang buwan. Kasi sa bills ako na sumasagot noon. Tapos sa allowance ng kapatid ko. Lalo na ngayon kaya talagang kung mapansin nyo, lagi na ako napapasama kila Kalingap Jomar kasi talaga kailangan ko na extra income. Kasi yung isa kong kapatid is nasa nasa Legazpi magme-medicine. Sobrang laki ng kailangan na pera sa kaya may dagdag na parang responsibility tayo. So yun talagang siguro susundin ko yung advice nila mag-risk daw talaga. Kailangan mag-risk.
Kasi po yung ano naman, coaching and itong vlogging talaga, totoo naman, hindi talaga siya pang lifetime. So kailangan talaga din namin, ang kailangan ko din sumugal ng ibang ano pa, ibang options. Meron pa naman ako option pero andun na ako sa malapit ng maubos kasi sa age. Siguro yun lang sa akin, yun lang masasabi ko. And lipat naman tayo sa mas bata kay Carl naman. Mas pa to? So yun, usapang sipag at business na po tayo ngayon. So lingid po sa kaalaman ninyo at sa kaalaman mo din siguro at ikaw. I once tried po mag-business. Alam po yun ni Papa Joms na I once tried mag-business. Ayaw siya manukan. Yes po. Dito na yun. 45 days? Oh, dito na yun papasok bro kasi tama yung sinabi nila na ang business is talagang risk-taking talaga. And hindi lang pwedeng meron kang puhunan, hindi lang pwedeng meron kang kapital, kumbaga dapat pursigido ka sa gagawin mo. Kasi ako nung pasukin ko yung business na yun, is parang sabi ko gusto ko siyang itry. Kasi marami ako napapanood, umaasenso sa ganun, sa TikTok, sa Facebook. At masabi ko sa sarili ko na nagsimula ako noon na parang gusto ko lang na hindi ko pinag-aralan munang masyado at hindi ako porsigido. Kaya nung natapos yung by batch kasi yung yung mataas yung first batch noon na realize ko na sobrang pagod. Sobrang pagod kasi ako yung manpower, ako lahat. Na kung saan Kailangan siya ng dedication talaga, bro. oo bro, kasi hindi lang siya pwede na na gusto mo lang talagang mag-business kasi gusto mong kumita. Kasi una sa lahat, nakaka-drain siya. Siyempre sa pag-iisipin mo yung mga kung paano mo siya gagawin, kung paano mo ilalabas yung product. Although napaubos ko naman siya bro. Napaubos ko siya yung first batch ko na siguro mga 50 pieces. Oo bro, napaubos ko siya. Pero masabi ko na I failed. I failed bro. Kasi parang mas nangibabaw sa akin yung parang pagod. Kaya dahil napagod ako, na-drain ako, hindi ko siya tinuloy. Hindi na siya nasundan. Kumita ka, Pero kumita ako bro. Pero di wala na, hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Kaya sabi ko, once na next time na papasok akong business or kahit anong business naman, dapat sabi ko sa sarili ko that siguruhin kong porsigido ako at kaya kong harapin kung ano man yung pagod, yung pag-iisip na maharap ko dun sa papasukin ko. So, yun lang bro. So, di na ako makaka-share kasi yun na yung share ko eh. Okay lang, sakto lang yun. Thank you. So yun, napakaganda po ng mga shinare nung bawat isa. And sana kayo po ay may kapulutan din po kayong aral. Pero ito, bago matapos po ang ating vlog, meron lang, short lang. Parang syempre, dahil ngayon na may mga shinare tayo, ang shinare namin ay iba't ibang klaseng karanasan, experience. Sa atin naman, galing, para sa inyo po, ano yung parang naging ano nyo ngayon? Bigla ang realization sa nangyari ngayong araw na to. So, ako unang-una, ang realization ko ngayon is, mas maswerte ako na kasama ko sila ngayon and kaibigan ko sila. Kasi sa totoo lang, ang dami ko, ngayon lang may mga natutunan ako na mga bagong idea, knowledges dahil sa kanila sa mga sinabi nila. Yun, kayo naman. Sige. Ako ganun din, blessed ako kasi ako talaga, dati pa, naglulong talaga ako maghanap ng totoong kaibigan. Sa sobrang ganun ako, sa sobrang naglulong ako, yung mga na-encounter ko, mga panandalian lang. Pero okay lang naman po yun. Pero ngayon yun, sobrang blessed kasi nga po yung kaibigan niya is solid, pang matagalan. Talagang andyan kung sakaling kinakailangan mo, kung sa hirap man ng buhay, ganyan. Kasiyahan, kalungkutan dyan sila. Yun yung pinaka na ko ngayon, mas na-realize ngayon. Ayun. So ako siguro. Bukod sa yon, blessed siyempre sa kaibigan katulad na mga kasama ko ngayon. Siguro talagang na-realize ko na sobrang hirap ng buhay. Yan, tama. Isa pa yun. Oh bro. Sobrang hirap to the point na isa-isa sa amin ang daming na-share na iba't ibang mga experience na talagang sabihin natin na hindi naman natin pwedeng skip na lang yun eh.
Kasi talagang part siya ng buhay natin. Oh, journey. Na yun naman yung kagandahan doon. Dahil sa dami ng struggles and mga pagsubok na nadadaanan natin, at least after ng pagsubok na yun is nagiging kalakasan natin yun para bumangon, magpatuloy lang sa buhay. So, yun lang. Thank you. Siguro na ano ko ngayon, Parang realization mo lang. ngayong araw lang, Ito nangyari sa atin. parang we should appreciate little things na nangyari sa atin, kasi yung mga malaki or maliit na blessings, appreciate natin yan. The people around us, appreciate natin yan. And also kumbaga maging understanding tayo sa iba't ibang tao, kasi lahat kumbaga iba-iba kasi yung iba-iba ang pinagdadaanan ng ibang tao. We should understand them. Maging tayo, kumbaga, mas lawakan pa natin yung pag-iisip natin. Kasi di natin alam yung kanya-kanyang battle ng isang tao sa buhay. So, yun. Meron kayong kanya-kanyang battle or struggle na hinaharap. So, yun lang. And I hope na sana, malagpasan natin yun with flying colors. Wow! Flying colors. Anong color po yun? Rainbow color. Roy GB. Yun. So, dun lang naman po ang ating vlog video ngayon for today. And siguro kung kayo din po may mga gusto kayong sabihin, pwede nyo pong i-comment down below dyan. Free po ang comment section natin sa comment. Gusto ko lang ulit po magpasalamat sa ating mga nakasama at nag-inspire ngayong araw. Kalingap Carl, Kalingap Joma, Kalingap JJ. Yun. Thank you so much po. Kaya sa mga po dyan, gusto pa po ng part 2, open na open po ang ating comment section. Pwede din kayo maglagay ng recommendation, anything, na suggestion. Open na open po yan. Just comment down below po and babasahin ko po yun isa-isa. So yun lamang po. Thank you so much po. And yun. God bless you all po. Thank you so much po. Bye-bye po.